Magandang araw. Muli, ako po si Miss Callie at akin pong ibabahagi ang isang kwento ng karanasan na pinadala sa atin ng ating letter sender. Dear Miss Callie, si Rose ay isang 29 years old na misis na lumaki sa simpleng pamumuhay sa Tarlac. Maputi siya, maamo ang mukha, at kahit may anak ng isa, napanatili niya ang maayos na pangangatawan. Bago pa siya maging full-time na may bahay, nagtrabaho siya sa isang maliit na salon sa bayan. Kilala rin siya sa pagiging masipag at tahimik na babae. Ang asawa naman niya ay si Romy, 31 anyos, isang mekaniko bago napilitang mangibang bansa para sa mas malaking kita. Hindi man siya ganoon kabokal sa sweet na salita, kilala siya sa pagiging maalaga, responsable at masipag na asawa. Lumaki si Romy sa isang pamilyang taga-probinsya, kasama ang ama niyang si Mang Tonyo, isang biyuda na 56 anyos. Isang simple pero respetadong lalaki sa komunidad nila. Nagkakilala sina Rose at Romy sa isang tindahan ng motor parts na madalas puntahan ng kuya ni Rose na siyang pinagkukunan ng mga piyesa ni Romy. Doon nagsimula ang simpleng tinginan hanggang sa maging araw-araw na ang pagbisita ni Romy sa salon. 6 na buwang niligawan ni Romy si Rose bago niya ito sinagot. Pagkatapos ng kasal nila, lumipat sila sa isang apartment sa Tarlac, walking distance mula sa bahay ni Mang Tonyo. Masaya ang unang taon, puno ng pangarap, tawanan at simpleng pagmamahalan. Pero dumating sa punto na hindi na sapat ang kinikita nila. Kaya si Romy, dala ng kagustuhang maiahon ang pamilya, nagdesisyong mag-abroad. Isang desisyong mabigat pero kailangan. 1 taong kontrata lang daw, pero nauwi ito sa 3 taon na halos puro pangako at pasensya ang naging puhunan ni Rose. Hanggang sa unti-unti, lumamig ang komunikasyon nila. Dumalang ang tawag at usapan. Mas madalas niya ring makita ang mister sa mga post ng isang kumari nila doon din sa abroad. Nakangiti pareho, magkatabi, minsan pa'y magkasama sa kainan. At sa bawat makikita iyon ni Rose, para bang may tumutusok sa puso niya. Habang lumalala ang selos at pag-aalala niya, mas napapadalas naman ang paglapit ng biyenan niyang si Tonyo. Unay para mangumusta, minsan para dalahan ng pagkain. Pero pansin ni Rose ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Sa isang bahay na halos wala ng paramdam ng asawa, ang presensya ng biyanan ang unti-unting naging sandalan, hanggang sa kusang nabura ang distansyang dapat, at doon na nagsimula ang ugnayang hindi nila inaasahang mabubuo. Isang tukso na umusbong sa maling akala. Dahil sa gutom na atensyon at sa pagod na pag-ibig o sa pagod na pag-ibig na halos wala ng aasahan. Mag-aalas 7 ng gabi noon, nang tahimik na nakaupo si Rose sa sulok ng inuupahang bahay nila. Kahit medyo madilim, bakas pa rin ang kaputian niya, ang maamong mukha niya, at kahit may anak na rin sila ni Romy, sexy pa rin ang hubog ng katawan. 3 taon na ring nagtatrabaho sa abroad si Romy, at sa 3 taon na iyon, hindi na mabilang ni Rose kung ilang beses siyang umiyak gabi-gabi. Madaling magselos si Rose, lalo na't nalaman niyang kasama pala ni Romy ang kanilang kumare sa abroad. Doon nagsimula ang unti-unting paglayo sa asawa. At doon lalapit ang taong hindi niya inaasahan. Ang tatay ni Romy, si Mang Tonyo, may aura na sobrang bait, pero malakas pa rin naman ang dating. Simula nang yumao ang nanay ni Romy, 1 taon na ang nakalipas. Si Rose na ang madalas hinahanap ni Mang Tonyo kapag kailangan ng tulong sa bahay.
Wala naman iyon kay Rose noong una. Pero nang lumala ang selos niya sa kumare, nag-iba ang tingin niya sa lahat, pati sa biyanan niya. Noong una, napansin ni Rose na laging naka-online ang mister. Lagi niyang tinatanong ba't lagi silang magkasama ng kumare nila. Ang sabi naman ni Romy, dahil sa trabaho lang. Pero sa mga gabi na hindi siya tinatawagan, sa mga pangakong bukas na lang kita tatawagan, unti-unting tumigas ang puso ni Rose. At kapag ganoon na ang gabi niya, lagi siyang inaabutan ni Mang Tonyo ng pagkain kapag nadalaw ito sa apartment. Magandang gabi, Rose. Sabi ni Mang Tonyo habang kumakatok sa pinto nila. Niluto ko to, baka hindi ka pa kumakain. Dagdag pa nito. Pagbukas niya ng pinto, ngumiti si Mang Tonyo. May pagkarag ang itsura nito. May bigote pero malinis namang tingnan. Nakaputing sando at short ito ng mga oras na yon. Salamat po. Sagot ni Rose na medyo mahina ang boses. Umiiyak ka, iha? Tanong ni Mang Tonyo na unti-unting pumapasok sa bahay nang hindi na niya namamalayan. Hindi ho. Sagot ni Rose habang pinupunasan ang mga mata. Rose, sabi ng matanda. 3 taon na rin. Hindi madali yun. Sa unang pagkakataon, narinig niyang may tunay na lambing sa boses ng matanda. Hindi yung palagay lang, hindi yung simpleng awa, may kakaibang pagsuyo. Muli, isang gabi na naman nang bumisita si Mang Tonyo dahil nag-brown out sa bahay nito. Dito muna ako sa sala mo, iha. Ayoko muna doon sa bahay, masyadong mainit. Sabi nito. Tumango si Rose, pero may kaba sa kanya. May kaba dahil alam niyang may mali sa nararamdaman niya. Habang nag-uusap sila tungkol sa anak ni Rose, napansin niya na matagal ang tingin sa kanya ng matanda. At imbis na umiwas, mas lalo pang tumitig ito. Maganda ka, Rose. Sabi bigla ng matanda at unti-unti itong lumapit sa kanya. Napatingin agad si Rose sa sahig at sinabing, hindi naman po, tay. Hindi mo kasalanan kung naging maganda ka sa paningin ko, iha. Sagot pa nito na mas malumanay ang tono. Asawa po ako ng anak niyo. Agad sabi ni Rose dahil alam niyang may iba ng balak ang matanda sa kanya. Oo, pero asawa ka rin ng lalaking napapabayaan ka. May kirot sa dibdib ni Rose. Parang ginising ang sakit na pilit niyang tinatago. Hindi niya alam kung dahil ba sa selos sa kumare o dahil sa matagal na gabi ng pagiging mag-isa. Pero napansin niyang unti-unting lumalapit pa ang matanda sa kanya. Kung may problema kayo ni Romy, pwede ka namang mag-open sa akin, iha. Dagdag pa ng matanda. Wala po, kaya ko na po ito. Mahina niyang sagot, pero hindi siya umatras. Rose, tumingin ka nga sa akin. Dahan-dahang tumingin si Rose. At doon niya nakita ang titig na hindi niya nakita sa asawa matagal ng panahon. Tingin na may pag-aalala, may pag-iintindi, at may init at sabik na ayaw niyang tanggapin mula rito. Baka kung ano pong isipin ng ibang tao. Ano bang iniisip mo, Rose? Tanong ng matanda na halos pabulong. Hindi siya nakasagot kasi hindi rin niya alam. Kinabukasan, hindi na maalis sa isip niya ang paglapit sa kanya ng matanda kagabi. Nasa banyo siya ng kasalukuyan, nagsusuklay. Suot ang manipis na puting sando nang biglang kumatok si Mang Tonyo. Rose, may bibigay lamang ako sa'yo. Pagbukas niya ng pinto, napatingin si Mang Tonyo sa suot niya. Sabay iwas ng tingin. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Okay lang po, sabi ni Rose, pero parang may naramdaman siyang kakaiba sa katawan niya. Isang feeling na hindi niya alam kung dapat niyang pigilan o dapat niyang katakutan. Rose, sabi ni Tonyo na hindi pa rin tumitingin. Kung may problema ka, huwag mong kimkimin yan ng mag-isa.
Sabay abot nito ng isang supot na merienda. Inabot naman ito ni Rose sabay sabing, "Meron po. At kayo po ang dahilan." Natigilan si Mang Tonyo. Ako? Tumango si Rose. Nung gabing nag-brown out. Iba po yung tingin niyo sa akin. Hindi po ako bata para hindi mahalata ang gusto niyo. Dahan-dahang tumingin si Mang Tonyo. At nang magtagpo ang mata nila, parang may umigting na hindi nila pareho gustong harapin. "Rose," sabi nito, "hindi ko gagawin yon hanggat hindi mo inaamin kung ano ba talaga yung iniisip mo." Suminghap ng hangin si Rose habang nanginginig ang kamay. "Tay, may hinala ho ako eh. Nakabit ni Romy yung kumari namin." At doon pumatak ang luha niya. Doon humaplos si Mang Tonyo sa braso niya. Hindi marahas, kundi parang isang taong gustong humawak sa isang bagay na matagal nang gustong alagaan. "Rose, baka naman mali ang iniisip mo, iha." "Pero, andyan naman kayo, di ba?" Sagot ni Rose na kinabigla ng matanda. Hanggang sa namalayan na lamang ng matanda, na lumapat ang labi ni Rose sa labi niya. Sabay lumuhod ito sa harap niya. Unti-unti nitong binuksan ang zipper ng maong niyang short, hanggang sa umabot sila sa puntong hindi na maiiwasan. Doon niya na silayan ang buong kagandahan ng misis ni Romy. Napakaganda, sexy, at napakasariwa pa na nagbigay sa kanya ng matinding gigil para dalhin ito sa kama, para pasayahin at para malimutan ang matinding problema. At iyon ang unang hakbang na nagdala sa kanila sa mas malalim pang kasalanan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging pareho ang bawat araw nila. Hindi man nila sabihin ng diretsahan, ramdam nilang pareho kung gaano kalapit ang linya na iniiwasan lang nila dati. Pero ngayon, pareho nila itong nilalagpasan. Kinabukasan, maagang pumunta si Mang Tonyo sa apartment ni Rose para ayusin daw ang sirang gripo. Pero pagpasok niya, nakita niyang tahimik lamang si Rose sa dining area. Nakatungo at parang walang tulog. Suot niya ang simpleng blouse na kulay cream, pero hindi maitatago ang ganda ng katawan at ang maputing balat na madalas mapagmasdan ni Mang Tonyo kapag hindi nakatingin si Rose. "Rose," mahina niyang tawag. Hindi agad tumingin ang misis. Nang tumingala siya, bakas ang puyat at bigat ng loob. "Kumain ka na ba?" tanong ni Mang Tonyo. Umiling si Rose. "Wala po akong ganang kumain." "Huwag mong pahirapan ang sarili mo," sabi ni Tonyo habang lumalapit. "Wala namang kasalanan ng katawan mo sa problema niyo ni Romy." Napatingin si Rose. "Hindi lang po yun. Nahihiya ako. Nahihiya ako sa mga nangyari sa atin." "Wala kang dapat ikahiya," sagot ng matanda at muling humaplos ito sa balikat ng misis paibaba. Napakagatlabi na lamang si Rose. Naiintindihan ko po na may mali sa ginawa ko kagabi. Pero hindi ko rin maalis sa akin na parang mas kampante pa ako pag nandito kayo." Hindi binawi ni Tonyo ang kamay sa balikat niya. "Rose, 3 taon kang mag-isa. Sinong hindi masasaktan? Sinong hindi manghihina? Kaya naman andito lamang ako para sa'yo. Tandaan mo yan." "Pero Tonyo," bumagal ang boses ni Rose. "Hindi ko alam kung kaya ko pang tiisin. Na ako lang lagi ang nagtatanggol sa sarili ko." Humugot ng malalim na hininga si Mang Tonyo. "Rose, sabihin mo lang ang totoo." "Totoo." Tumingin siya ng diretso sa mata ng binan niya. "Opo, totoo na pagkausap ko kayo, para akong may kakampi. Totoo na pag nandito kayo sa bahay, hindi ako ganun kalungkot. Totoo na baka mali ang lahat pero hindi ko kayo kayang iwasan." Napatigil si Mang Tonyo. Ramdam niyang unti-unting nabubura na talaga ang limitasyon nila.
Rose, pabulong na sabi nito. Ayokong samantalahin ka, iha. Hindi niyo ako sinasamantala. Mabilis na sagot ni Rose. Ako ho ang nagsimula. Pagdating ng hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naputol ang linya ng kuryente sa kabilang bahay ng matanda. Kaya sa bahay ni na Rose ulit siya nagpunta. Tahimik na nakaupo si Mang Tonyo sa sala, habang si Rose naman ay naghahanda ng kape. Gusto niyo ho ng kape? Tanong ni Rose habang lumalapit. Hawak ang 2 tasa. Salamat, sagot ni Tonyo. Habang inaabot niya ang tasa, nagdikit sandali ang kamay nila. Sandali lamang yun, para bang 1 segundo na puno ng sabik at uhaw. Pareho silang napatigil at napatingin sa isa't isa. Pasensya, pero bago matapos ni Rose ang salita, dumulas ang tasa sa kamay niya. Muntik nang bumagsak, kaya mabilis na hinawakan ni Mang Tonyo ang kamay niya. Nakatayo silang magkalapit. Halos magkadikit ang katawan. Parehong nakahawak sa iisang tasa. At sa halip na umatras si Rose, unti-unting napapikit to. Hindi siya nagsalita, hindi siya lumayo. At yun ang sagot na pinaka nakakatakot at pinaka nakakaantig kay Mang Tonyo. Daan-daan niyang binitawan ng tasa at tinaplos ang pisngi ni Rose. Ang ganda-ganda mo talaga, iha. Bulong nito at halos mapasandalo si Rose sa dibdib niya. Hindi ko alam kung paano pa ako iiwas sa'yo. Dagdag pa nito. Huminga ng malalim si Rose. Hindi na po akong priority ni Romy. Trabaho, kumari ko sa abroad. Parang nakalimutan niya ako. Kami ng anak niya. Ako, hindi kita makakalimutan. Sagot ni Tonyo. Mula nung lumapit ka rito, hindi ko man inaamin pero alam kong may nararamdaman akong hindi dapat. Napakagatlabi si Rose. Huwag niyo pong sabihing type niyo ako noon pa. Paano kita hindi matitipukan? Unti-unting bumaba ang haplos ng matanda mula sa pisngi papunta sa braso ni Rose. Isang kagaya mong babae, maganda, maalaga at sobrang bait. Na hindi ko alam paano nagawa ni Romy na ipagpalit ka sa iba. Pero Tonyo, tigilan natin to. Mali din naman to eh. Pero Rose, lumapit pa si Tonyo. Halos idikit ang noo sa kanya. Ikaw ang pumilit sa akin. Nang marinig niya yon, hindi na umangal si Rose. Bumagsak ang luha niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Kasi, pagod na pagod lang siguro ako sa anak niyo. Pagod na ako sa kanya. At nang marinig yun, niyakap ni Tonyo ang bewang ni Rose. Malumanay pero mahigpit. Sa puntong yun, hindi na umangal si Rose. Hindi rin siya umatras. Sa halip, kumapit siya sa braso ng matanda na para bang doon siya kumukuha ng lakas na hindi niya makuha sa asawa niya. Sa gabing yun, muling may namagitan sa kanila. Mas mapusok, mas malaya. Hindi kagaya nung nakaraan na may ilangan pang natitira. Yumakap silang sabik sa isa't isa. At doon pa lang, namalaya ni Rose na hindi na ito simpleng pagkakasala. May nararamdaman na siya para sa matanda. At sa mga sumunod na araw, mas lalong lumalim ang ugnayan nila. Isang gabi, dumating si Mang Tonyo para dalhin ng gulay o dalhan ng gulay na galing palengke si Rose. Pero nang buksan niya ang pinto, nadatnan niya si Rose na umiiyak sa sahig habang hawak ang cellphone. Rose, mabilis na lumapit ang matanda. Bakit? Anong nangyari? Sabi nito. Bakas ang matinding lungkot sa mukha ni Rose ng oras na yon. May pinost si kumare. Picture nila ni Romy. Nakayakap si Romy sa kanya. May caption pa. Comfort is best with the right person. Nanginginig ang kamay niya. Hindi niya malaman kung galit ba, sakit ba o pagkaubos na ng lakas. Rose, hindi naman ibig sabihin. Tonyo,
Biglang tumayo si Rose at umikbi. 3 taon na akong naghihintay. 3 taon na akong nagtitiis. Tapos ganyan? Nakataas ang boses niya. Hindi dahil sa galit sa sitwasyon, kundi dahil sa galit sa pagkakalugmok niya sa isang relasyon na parang siya lang ang lumalaban. Ako na nga ang nagbabawas ng hinala ko, pero tingnan mo. Nalaglag ang luha niya habang hawak ang cellphone. Tama pala yung nararamdaman ko. Iniwan na niya ako. Baka nga, mahal niya niyang kumari namin. Dahan-dahang lumapit si Mang Tonyo. Hinawakan ang kamay ni Rose. Rose, hindi ka nag-iisa. At doon tuluyang bumigay si Rose. Tumanguto. Lumapit sa matanda. At doon niya niyakap ang biyanan niya. Buong lakas, na para bang matagal nang nasasakal ang puso niya. Pagod na po ako. Rose, dahan-dahang hinawakan ni Tonyo ang pisngi niya. Kung maaari lang, gusto kong ako na lang ang nagpapagaan ng loob mo. Bakit mo ginagawa to? Humihikbing tanong ni Rose. Dahil matagal na kitang mahal. Matagal na kitang gusto. Nagangat ng tingin si Rose at sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi iyon ng derechahan ni Mang Tonyo. Simula nang mamatay ang asawa ko, akala ko hindi na ulit ako makakaramdam ng ganito. Pero noong dumating ka, noong nakita ko kung gaano ka kabait, kung paano ka magsakripisyo, kung paano ka magmahal. Rose, araw-araw kong nilalabanan yung damdamin ko para sa'yo. Halos suminto ang paghinga ni Rose sa narinig. Bakit hindi niyo inamin agad? Dahil asawa ka ng anak ko. Sagot ni Tonyo na halos pabulong. At dahil alam kong hindi mo ako magugustuhan. Dahil matanda na ako. Hindi ko alam kung tama ba to. Bulong ni Rose. Pero hindi ko rin kayang sabihing ayaw ko. At doon nagdikit ang noo nila. Doon siya muling diyakap ni Mang Tonyo, mas mahigpit, mas totoo. Mas puno ng damdamin na bawal, pero hindi kayang pigilan. Hindi sila nagpadala ng lubusan, pero sapat ang gabing yon para sabihin ng derechahan na nagkahulugan sila ng loob. At iyon na ang hindi nila kayang iwasan pa. Pero kinabukasan, nag-message si Romy kay Rose. Love, may problema ba? I need to explain something. Hindi agad sumagot si Rose. Pero nang tawagan niya, agad sumagot si Romy. Humihingal to, parang katatapos lang umiyak. Rose, hindi mo man paniwalaan pero hindi ko sinasadyang yakapin si Mariel noon. Umiiyak siya dahil iniwan siya ng asawa niya. Wala kaming relasyon, wala. Napahinto si Rose ng ilang segundo. Nakikiusap ako, Rose. Halos boses luwaan si Romy. Wala akong ginagawa. Ikaw lang ang mahal ko. Parang may sumapak kay Rose sa sikmura nung oras na yon. At tila tumigil ang mundo niya sa sinabi ng asawa. Totoo ba? Nanginginig ng tanong. Love, God knows. Ikaw lang. Ikaw lang mula sa simula. Natulala si Rose. Nanginginig ang binti niya. At doon bumuhos ang konsensya. Sunod-sunod na parang alon na hindi niya kayang pigilan. Napaluhod siya sa sahig. Hawak ang ulo. Habang si Romy ay nagsasalita pa sa kabilang linya. Pero hindi na niya marinig. Ang tanging tumatama sa isip niya. Kung maniniwala ba siya sa sinabi ng asawa o mas maniniwala siya sa sarili na si Mang Tonyo na ang mahal niya. Pag-uwi ni Romy ilang buwan matapos ang kontrata sa abroad, hindi na ganun gaya ng dati si Rose. Lagi itong tulala. Laging malayo ang tingin. Parang may bitbit na bigat na hindi niya mabitawan. Mahal pa rin niya ang asawa. Pero bitak-bitak na ang tiwala niya rito. Si Mang Tonyo umiwas at nagpakalayo-layo muna. Alang-alang sa babaeng minahal niya at alang-alang sa anak niya. Bago siya lumipat sa ibang bayan, nagkaharap sila ni Rose sa huling pagkakataon. Rose, mahina niyang sabi.
Pasensya ka na kung nadamay ka sa nararamdaman ko. Tonyo, hindi kayong may kasalanan. Sagot ni Rose na nanginginig ang boses. Ako ang nagsimula noon. Ako ang nagpadala. Ako ang nagkulang sa sarili ko. Hindi. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Iha. Ako ang may kasalanan. Minahal kita kahit alam kong mali. Sabi ng matanda, mag-iingat ka lagi ha. At doon to umalis. At si Rose, tinago niyang sekretong sila lang ni Mang Tonyo ang nakakaalam. Ang pagmamahal niya para sa matanda at ang lihim na namagitan sa kanila, iyon ang hindi niya na kailanman mabubura sa puso't isip niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Rose. Salamat sa mga nakinig at paalam. Abangan natin ang mga susunod pang mga kwento dito lang po sa ating channel, Miss Kalye.